araw sa inyo mga kaibigan, welcome sa aking channel. What? Sa bidyong ito ay muli po nating balikan ang talang buhay ng nag-iisa nating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Kaya nagtanong-tanong po tayo sa ilan nating mga kababayan kung naaalala pa ba nila ang ating pambansang bayani. Hi ma'am, magandang araw! Magandang araw din. Gusto ko lang pong magtanong, naaalala niyo pa ba yung ating pambansang bayani? Oo naman, si Dr. Jose Rizal. Siya ang ating pambansang bayani. Ipinagtanggol niya tayo laban sa mga Kastila sa pamamagitan ng kanyang mga sulat. Hi Col! Sino kaya itong pambansang bayani? Ay Tang! Sino kaya itong pambansang bayani? Kilala mo pa ba ang ating pambansang bayani? Oo. Dahil siya nga. Ang talambuhay ni Dr. Jose Rizal. Ang totoong pangalan niya ay si Dr. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda. Pinanganak si Rizal sa Calamba, Laguna noong June 19, 1861. Ang pangalan ng kanyang ama ay si Francisco Ingracio Rizal Mercado y Alejandro. Ang pangalan naman ng kanyang ina ay si Teodora Morales Alonso Realonda y Quintos. Nagsilbing unang paaralan ni Rizal ang kanilang tahanan na ang mismong ina na si Doña Teodora ang una niyang guro. Nagkaroon din si Pepe ng pribadong mga guro na sina Maestro Lucas Padua, Lian Moroy at Celestino. Nag-aral din si Rizal sa Binyan. Naging normal na bata ang karanasan niya dahil naroong hinamon siya ng away at nanalo siya. Nakaranas din siya ng mga pambubulas. Nag-aral din si Rizal sa Ateneo Municipal de Manila at nakakuha ng diploma sa Bachiller ng Sining. Ang Ateneo de Manila ang unang paaralan sa Maynila na pinasukan ni Rizal noong ika-20 ng Enero 1872. Sa kanyang pananatili sa paaralang ito, natanggap niya ang lahat ng pangunahing medalya at notang sobresaliente sa lahat ng aklat. Ang sobresaliente ang pinakamataas na karangalan. Nag-aral din si Rizal ng medisina sa pamantasan ng Santo Tomas sa Maynila. Noong 1887, pumasok si Rizal sa Universidad ng Santo Tomas upang mag-aral ng kursong medisina. Ngunit hindi niya ito natapos kahit mataas pa ang kanyang mga marka. Kinakailangan niyang umalis ng Pilipinas sapagkat napag-inita na siya ng mga Espanyol. Nang dahil sa kanyang mga naisulat. Pinagpatuloy naman ni Rizal ang kanyang pag-aaral sa Universidad Central de Madrid sa Madrid, Espanya. Nag-aral din si Rizal sa pamantasan ng Paris at pamantasan ng Heidelberg. Si Rizal ay isang pulimata. Siya ay mahusay rin sa pagpinta, pagguhit, paglilok at pag-ukit. Si Rizal ay magaling rin bilang isang manunulat, makata at nobilista. Si Rizal ay nakakapagsalita at nakakaunawa ng 22 wika. Itinatag naman ni Rizal ang La Liga Pilipina, isang samahan na naging daan sa pagkabuo ng katipunan na pinamumunuan ni Andres Bonifacio, isang lihim na samahan na nagpasimula ng himagsikang Pilipino laban sa mga Espanyol. Narito naman ang mga kapatid ni Rizal. Sa Tornina ay kilala sa tawag na Nining, nagpakasal kay Manuel Hidalgo ng Tanawan, Batangas. Pasiano, pagkatapos ng eksehusyon ni Rizal, sumali siya sa Philippine Revolution at naging combat general. Narcisa, kilala sa tawag na Sisa at pinakasalan niya si Antonio Lopez, isang guro sa Morong. Olympia, kilala sa tawag na Pia, pinakasalan niya si Silvestre Ubaldo, isang operador ng telegrapo sa Maynila. Lucia, pinakasalan niya si Mariano Harbosa ng Calamba. Namatay si Harbosa sa sakit na kolera at pinagkaitan ng pang-kristyanong libing dahil sa asawa niya ang kapatid ni Jose Rizal. Si Maria, pinakasalan niya si Fausto Cruz ng Binyan, Laguna. Jose Rizal, ang naging pambansang bayani ng Pilipinas, kilala sa tawag na Pepe. Concepcion, siya ay namatay noong 3 years old pa lamang. Ang kamatayan niya ang unang naging kalungkutan ni Jose Rizal. Josefa, si Josefa ay namatay sa edad na 80. Si Trinidad ay namatay sa edad na 83. Soledad, pinakasalan niya si Pantaleon Quintero ng Calamba.
Narito naman ang mga naging kasintahan ni Jose Rizal. Julia Celeste Smith. Noon ay buwan ng Abril 1877, nagtungo si Rizal sa Ilog Dampalit sa Los Baños, Laguna upang maligo. Doon niya nakita ang isang magandang babaeng na nagngangalang Julia. Mula noon ay larawan na ni Julia ang nakakintal sa isipan ni Rizal, subalit tulad ng iba pang kabataan, ang paghangaring nalimutan nang makakilala ng isang dalagita na taga Lipa, Batangas. Si Segunda Katigbak. Sinasabing siya ang unang pag-ibig ni Rizal na taga Lipa, Batangas. Inilarawan ni Rizal si Segunda na may mahabang buhok, matang nangungusap na maapoy kung minsan ang napanglaw naman sa ibang pagkakataon, malarosas na kutis na may kasamang nakakatuksong ngiti. Pinigilan ni Rizal ang sarili na tuluyang mahalin si Segunda dahil batid niya na naipangako na ito sa ibang lalaki na si Manuel Luz, subalit nagpatuloy pa rin siya sa pagdalaw dito. Jacinta Ibardo Laza. Tinatawag ni Rizal na Binibining-il. Sinabi ni Rizal na mas matanda ito sa kanya. Maputi at nagtataglay ng matang kaakit-akit. Pinaniniwalaan na siya ang gurong si Jacinta Ibarda Loza na madalas dalawin ni Rizal, bagamat ang puso niya ay patuloy na nangungilila kay Segunda. Nahinto lamang ang pagdalaw niya kay Binibining-il nang pagbawalan na siya ng kanyang ama. Leonor Valenzuela. Nang ikalawang taon ni Rizal sa UST ay nakilala niya si Leonor na kapitbahay ng may-ari ng bahay na kanyang tinutuluyan. Sila ay nagpalitan ng sulat at upang hindi malaman na sila ay may kaugnayan, tinuruan ni Rizal si Leonor sa pagsulat na ang tintang ginagamit ay tubig at asin. Subalit hindi nagtagal ang kanilang pag-iibigan at nagkasundo na lamang na silang magturingan bilang magkaibigan. Si Leonor Rivera. Si Leonor Rivera ang pangalawang Leonor sa buhay ni Rizal. Nagtagpo ang landas nila nang ipasama ni Pasiano ang kapatid sa bahay ng kanyang tiyo na si Antonio Rivera na siyang ama ni Leonor. Ang kanilang pagmamahalan ay nararamdaman nila nang masugatan si Rizal sa isang pag-aaway ng mga estudyante sa UST at ginamot siya ni Leonor. Matagal nagkawalay ang dalawa nang nagtungo si Rizal sa Madrid hanggang sa ikinasal si Leonor sa ibang lalaki na nagngangalang si Henry Kiping noong June 17, 1891. Consuelo Ortega Rey. Si Rizal ay hindi naman kagandahang lalaki ngunit nagtataglay ng maraming talento kaya't nagustuhan siya ng magandang anak ni Don Fabio sa Madrid na si Consuelo. May dalawang dahilan kung bakit umayaw si Rizal sa relasyon nila. May kasunduan na sila ni Leonor. Ang kanyang kaibigan naman at kasamahan sa propaganda na si Eduardo Delite ay may gusto rin kay Consuelo. Si Gertrude Biquet. Anak si Gertrude ng may-ari ng bahay na tinirhan ni Rizal nang magtungo siya sa London. Inilarawan ni Rizal si Biquet bilang babaeng may kulay brown na buhok, asul na mata at mapupulang mga pisngi. Hindi rin nagtagal at umalis si Rizal sa London upang makalimutan na siya ni Biquet at ipagpatuloy ang misyon sa Maynila. Nelly Busted. Isang babaeng maganda, matalino at mahinahon. May mataas na moralidad at totoong Pilipina. May dalawang dahilan kung bakit hindi niyaya ni Rizal si Busted na magpakasal. Ayaw ng ina ni Nelly kay Rizal. At ayaw palipat ni Rizal sa relihiyong protestantismo na gusto naman ni Nelly. Siko Osowi or Osisan. Si Siko ay 23, si Rizal naman ay 27. Nagsimula ang pag-ibigan nila nang lumipat si Rizal sa ligasyon ng Espanya sa Azabo, distrito ng Tokyo. Humanga si Siko kay Rizal dahil sa pagkamaginoo nito. Doon na sana titira sa Japan si Rizal, ngunit mas nanaig ang misyon niya sa pagpapalaya sa Pilipinas. Taong 1897 matapos mamatay ni Rizal ay nagpakasal si Siko kay Alfred Chariton, isang British na guro ng chemistry. Namatay naman si Siko noong May 1, 1947. Suzanne Jacobi. Isa sa dahilan kung bakit masaya si Rizal nang umalis ng Belgium noong Abril 1891, pagkatapos isulat ang Il Filibusterismo ay bumalik siya sa Belica na ikinatuwa naman ni Suzanne Jacobi. At si Josephine Bracken, isang babaeng Irish na 18 taong gulang. Nagkita sila ni Rizal nang ipagamot ni Bracken ang ama nito na si George Tupper sa dapitan. Pagkalipas ng isang buwan, nagpasya ang dalawa na magpakasal, ngunit tinanggihan ng pari kaya't silang dalawa ay naghawak kamay at ikinasal ang kanilang sarili. Dahil sa hindi inaasahang pagkakataon, nahulog ang kanilang anak na 8 buwan pa lamang na pinangalanan ni Rizal na Francisco. Bago namatay si Rizal, binigay niya muna ang librong Imitation of Christ ni Padre Tomas Kempis kay Josephine. Ikinasal naman si Josephine 2 taon matapos ma-execute si Rizal. Siya ay ikinasal kay Vicente Abad.
Si Rizal sa Bruselas at Espanya noong 1890-1892. Noong 1890, lumisan si Rizal sa Paris patungong Bruselas habang naghahanda sa pagpapalimbag ng kanyang mga anotasyon ng Sucesos de las Islas Pilipinas ni Antonio Morga. Naninirahan siya sa isang pangupahang bahay ng magkapatid na Jacobi, sina Catherine at Suzanne na mayroong pamangking nagngangalang Susana na may edad na 16. Ayon sa istorya na si Gregorio F. Zaidi, umibig si Rizal kay Suzanne Jacobi, 45 taong gulang, ngunit naniniwala ang Belgang si Prosyak Moyeders na umibig si Rizal sa 16 na taong gulang na pamangking si Susana. Nakita niya ang mga talang nagbigay linaw sa kanilang mga pangalan at edad. Si Rizal sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas, ang pagbaril sa Bagumbayan. Isang litrato ng pagbaril kay Rizal sa Bagumbayan. Isang inatasan ng bamaril kay Rizal ang isang hanay ng mga Pilipinong kasapi ng Hukbong Kastila, habang isa pang hanay ng mga Kastilang kasapi naman ng Hukbong Kastila ang nakahanda upang barilin ang sinuman sa kanila ang susuway. Kinuna ng manggagamot ng Hukbong Kastila ang pulso ni Rizal at ito'y normal. Pinatahimik ng sarhento ang mga Kastilang hukbo noong nagsimula ng walang sumigaw na viva at iba pang katagang pabor sa Kastila, kasama ang mga manonood na karamihan ay mga peninsularis at mga mistisong Kastila. Ang kanyang huling salita ay isa sa mga salita na binitawan ni Jesucristo na consummatum est na ang ibig sabihin ay natapos na. Ang mga katha ni Rizal, ang tanyag na dalawang nobela na ating pambansang bayani, ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Ang mga ito ay naging daan upang magising ang puso't diwa ng mga Pilipino. Ito ang pamanang lahi ni Jose P. Rizal o mas kilalang tawag na Pepe, na isang Pilipinong reformista para sa isang lipunang Malaya at hindi revolusyonaryong naghahangad ng kasarinlan.